Headlines. Headlines. Sa pilo ng ating mga nagbabagang balita ngayong umaga, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Asahan po mga kababayan ngayong linggo. Bawalang lumipad malapit sa Bulkang Mayon. Seismic activity ng Bulkang Taal tumaas. Sa klaw naman ng e-trike at e-bike ban, palalawakin pa ayon sa Land Transportation Office. FPRD tahimik na sinalubong ang bagong taon ayon kay Kitty Duterte. Turismo naman ng Pilipinas patuloy na nahuhuli. Planong pag-aresto kay General Pokis, tahasang pananakot ng administrasyon ayon yan sa PDP. At computer ng yumaong si Public Works Yusek Cabral ay bubuksan na at isa sa ilalim sa forensic exam. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Diyos Maray Nagas Indagabos, Diyos Mabalos, magandang umaga Luzon, Mayang Buntag, Visayas, Mindanao. Lunes na naman ang umaga, abay kauna-unahang Lunes po sa buwan ng Enero, bagong taong 2026. Ako po si MJ Mondiha. At ako naman si Almar Forzuelo. Sunshine News Blast. Sa ating mga balita, good news dahil inaasahan po magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa tansya po ng oil industry sources, ang gasolina nasa 56 centimos ang posibleng rollback sa bawat litro. Ang diesel naman, 16 centimos ang posibleng rollback. At ang kerosene, 23 centimos ang posibleng ibaba sa presyo kada litro. Ang final na adjustment ay anunsyo po ngayong araw, January 5, at epektibo bukas, January 6. Weather News Update Blast. ng ating panahon kung magiging maulan ba at delikado ang ating mga sinampay. Abay, nandyan si Obet Badrina para po sa ating weather update. Magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat at narito na po ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, January 5, 2026. So welcome back po sa lahat ng mga magbabalik opisina at balik eskwelahan po ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na nga dito sa may bahagi na nga lalo na po dito sa may northern Luzon. Samantala, makikita po ninyo itong kumpol ng kaulapan na siyang nakakaapekto partikular na sa may bahagi ng Bicol region, kasama rin itong bahagi ng Kabisayaan. Ito po yung shear line, yung banggaan ng malamig na amihan at gayon din yung mainit na easterlies, magdadala pa rin ng mga pag-ulan lalong-lalo na po sa may bahagi ng Bicol region, kasama na rin itong area ng Kabisayaan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Eastern Visayas. Maapektuhan din ng shear line ng bahagi ng Mimaropa. Ang iba pang bahagi nating bansa dito sa Luzon, mga may hinang pag-ulan na mararanasan, habang sa Mindanao, mga localized rain showers and thunderstorms naman po maaaring mangyari sa araw na ito. Mapapansin din natin sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, wala naman tayong minomonitor na anumang low pressure area. Maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw basta sa pinakahuling datos natin sa ngayon. At dito nga sa Luzon, makikita po natin ay malaki pa rin yung posibilidad ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan ang mararanasan lalong-lalo na sa may bahagi ng Bicol region at ilang bahagi ng Mimaropa. Dulot po yan ng shear line. May hinang pag-ulan naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley region kasama itong Cordillera, maging sa area po ng Aurora, ilang bahagi ng Laguna at Batangas sa araw na ito. Ang nalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, makararanas ng mga isolated o pulupulong mga mahihinang pag-ulan sa araw na ito. Malaking bahagi ng Luzon, lalo na po yung northern and central Luzon, mga light to moderate rains lang yung maaaring maranasan habang hanggang malalakas sa mga pag-ulan ang mararanasan sa may southern Luzon dulot nga ng shear line. Patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon na siya nagpapababa ng temperatura sa ating bansa. Agwat ang temperatura sa Lawag nasa 21 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 19 to 27 degrees Celsius, sa Baguio naman 13 to 22 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay naman nasa 20 to 28 degrees Celsius, habang sa Legazpi 24 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulan din lalong-lalo na sa may southern part ng Palawan. Dulot naman po yan ng easterlies. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands sa 28 to 30 degrees Celsius, habang dito sa Puerto Princesa nasa 26 to 30 degrees Celsius.
Samantala, ang malaking bahagi ng Kabisayaan makararanas pa rin ng maulap na kalangitan na may hanggang malalakas sa mga pagulan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Eastern Visayas na epekto ng shear line. Mag-ingat pa rin sa mga potensyal ng mga flash flood and landslides, lalong-lalo na nga dito sa may area ng Eastern Visayas. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, nasa 25 to 29 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 30 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 24 to 29 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi ng Mindanao, epekto ng easterlies, inaasahan din yung mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan. Sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, kasama dyan yung Sulu, maging ang Basilan at Tawi-Tawi sa panahon, sa araw po na ito. Ito'y dulot nga ng easterlies, kaya mag-ingat din po sa mga posibilidad ng flash flood and landslide sa may western part ng Mindanao. Samantala, ang lalabing bahagi ng Mindanao makararanas naman ng mga localized thunderstorms sa araw na ito. Yung agwat naman ng temperatura sa Zamboanga City nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. And as of 5 a.m. po, may naka-issue pa rin tayo na weather advisory. Ito po yung inaasahan natin magiging malalakas na mga pag-ulan sa araw na ito. Partikular na nga sa malaking bahagi ng Bicol Region, yung Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging yung Northern and Eastern Samars. Kaya po mag-ingat po yung mga kababayan natin sa Bicol Region at sa may area ng Samars sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides sa araw na ito. At posible po noon, magpapatuloy pa rin yung epekto ng shear line at magdadala ng hanggang malalakas sa mga pag-ulan hanggang araw po ng Martes, bukas. At magpapatuloy ito hanggang sa Miyerkules. Mapapansin natin, itong epekto ng shear line ay mananatili po sa may bahagi na nga, lalo na po sa may Bicol Region. Kaya asahan pa rin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa may Bicol Region, ang mga posibilidad ng patuloy na mga malalakas sa mga pag-ulan sa linggong ito. Base po sa datos natin, hanggang Miyerkules magpapatuloy itong malalakas sa mga pag-ulan. Kaya mag-ingat po kayo, no? Lalong-lalo na again sa mga kababayan natin sa may Bicol Region, epekto po yan ng shear line. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po wala na tayong nakataas na gale warning. No? Nag-issue na po tayo ng final gale warning at inaasahan na lamang natin katamtaman hanggang sa maalong lagay ng karagatan ng mararanasan sa may silangang bahagi ng Luzon. Samantala sa iba pang bahagi ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman yung inaasahan natin magiging lagay ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat po pag may mga localized thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng ating mga baybay dagat. Kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 6:22 na umaga at lulubog, ganap na 5:40 ng hapon. Sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube at sa ating dalawang websites, pag-asa.dosi.gov.ph at dito po no, sa panahon.gov.ph, makikita po ninyo real-time, nakamapa ang lahat ng ating mga advisories sa buong bansa. Kasama po dyan yung mga rainfall information, thunderstorm advisories, flood advisories, at heavy rainfall warning sa buong Pilipinas. Kaya bumisita na po kayo dito sa ating websites, pag-asa.dosi.gov.ph at lalo na po sa panahon.gov.ph. At muli po, no, welcome back po sa mga babalik sa opisina at mga eskwelahan sa araw na ito. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed week sa inyong lahat. Sunshine News Blast. Samantala, suspindido ang klase ngayong Lunes, January 5, 2026 sa ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon na dulot ng shear line. Ayon sa Pag-asa, ang shear line o ang salubungan ng malamig na hanging amihan at mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ay patuloy na nakaapekto sa bahagi ng Bicol Region at Visayas. Nagdudulot ito ng malalakas na pag-ulan at maulap na kalangitan. Dahil dito, suspendido ang klase ngayong araw sa Bicol Region, sa Caramuan, Camarines Sur. Lahat ng antas, pampubliko at pribado, walang face-to-face, lilipat sa modular distance learning. Samantala sa Eastern Visayas naman, lahat ng antas at sa pampubliko at pribado sa Tacloban City, Tanawan, Leyte, Babatngon, Leyte, Palo, Leyte, Tabon-Tabon, Leyte, Carigara, Leyte, Dulag, Leyte, San Miguel, Leyte, Northern Samar, Daram, Samar, Basay, Samar, Zumaraga, Samar, Culaba, Biliran, San Policarpio, Eastern Samar, sa Leyte, Leyte, Tolosa, Leyte,
At sa Catbalogan City Summer naman, lahat ng antas, pampubliko at pribado, walang face-to-face at lilipat sa asynchronous classes sa Yabong o Jabong Samar, primary hanggang sa secondary, pampubliko at pribado. Kaibiran, Biliran, lahat ng antas, ngunit pampublikong paaran lamang. Tabaco City sa Albay naman, lahat ng antas, pampubliko at pribado, lilipat sa asynchronous classes. Sa Negros Island region, lahat ng antas, pampubliko at pribado. Sa Bindoy, Negros Oriental, Manhuyod sa Negros Oriental, pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad. DAR Sunshine Radio. Samantala mga kapartner, EDSA rehab gagawin lang sa gabi para manatiling passable ang kalsada ayon sa MMDA. Si Jason Rubrico magbabalita. Pagkasunod nga na inspeksyon ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pangunguna ni General Manager Nicolas Torre III ang kahabaan ng EDSA na kasalukuyang sumasailalim sa rehabilitation project. Sa isinagawang joint inspection kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan, tinalakay na magpapatuloy ang rehabilitation works o rehabilitation works sa iba pang lanes ng EDSA. Gayunman, isasagawa lamang ang mga roadworks sa gabi hanggang alas 5 ng umaga upang manatiling passable ang kalsada. Wala ng konstruksyon pagsapit ng madaling araw upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko sa oras ng pagbubukas ng mga pagtadong lanes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, kapartner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sunshine News Balik tayo sa Blast. ating mga balita. Pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines itong linggo, January 4, ang pagbabawal po sa mga eroplanong lumipad malapit po sa Bulkang Mayon. Dahil sa tumataas na aktibidad ng bulkan, patay sa Notice to Airmen o NOTAM hanggang alas 9 ng umaga ngayong Lunes, January 5, ay pinagbabawal po ng CAAP ang mga lipad hanggang 11,000 feet malapit po sa Bulkang Mayon. Ang pagpapalawig na ito ay nagmula sa isang NOTAM noong December 10 matapos obserbahan. December 10, 2025 po ito matapos maobserbahan ng PHIVOLCS ang pagdaloy ng lava sa Mayon na noon po ay nasa alert level 1 pa lamang. Noong Enero 2, itinaas naman ng PHIVOLCS sa alert level 2 ang Bulkang Mayon. Samantala, kaugnay niyan, inilerto naman ng pulisya sa Albay at sa kalapit na lugar para sa posibleng disaster response dahil sa tumataas na aktibidad ng bulkan. Patuloy naman na tumataas ang seismic activity ng Bulkang Taal sa Batangas ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sunod-sunod ang pagkakaroon ng dose-dosen ng volcanic earthquakes at tremors sa nabanggit na bulkan. Pinaliwanag ng PHIVOLCS na ang volcanic earthquakes ay lindol na nangyari dahil sa aktibidad ng bulkan. Samantala ang volcanic tremors ay tuloy-tuloy na paulit-ulit na pag-usa o pag-uga ng lupa na may kaugnayan sa aktibidad ng bulkan at maaaring tumagal ng higit sa 1 minuto. Nananatili pang nasa alert level 1 ang Bulkang Taal, ngunit nagpapahiwatig ito ng abnormal na kondisyon at patuloy na volcanic unrest. DAR Sunshine Radio. DOH nakapagtala ng mahigit 600 firework-related injuries. Karamihan sa mga naputukan, mga kabataan. Ang detalye mula kay Margot Gonzalez. Margot. Umano na nga sa 655 ang naitalang kaso ng Department of Health at DOH kaugnay ng firework-related injuries sa Pilipinas. Base yan sa kanilang latest update noong January 3, 2026. Mahigit kalahati dito o 351 sa mga naputukan ay mga kabataan na may edad 19 pababa. Ang mga biktima ay nagtamo ng iba't ibang paso at sugat sa katawan. 19 sa mga biktima ang naputulan ng daliri o kamay dahil sa ibang uri ng paputok. 11 sa kanila ay mga minor de edad. Mga hindi natukoy na paputok ang pangunahing saninang injury na sinundan ng legal na kuitis at illegal na 5-star. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Marie Gonzalez, kapartner sa balita at servisyo.
Kapartner News Blast. Tuloy tayo sa ating News mga Blast. balita, lalo na yung may mga unit ng e-trike o ng e-bike. May balita pong ito ay para po sa inyo dahil palalawakin pa ng Land Transportation Office o LTO ang saklaw ng umiiral ngayon na e-trike at e-bike ban sa ilang mga pangunahing lansangan po dito sa Metro Manila. Sa kasalukuyan ng saklaw po ng ban ay ang EDSA at C5 Road at sa Ross Boulevard lamang, bahagi po ng Quirino Avenue. Subalit, maaaring maging saklaw na rin ito ang Commonwealth, Marcos Highway, Sumulong Highway at ang Quezon Avenue. Nagpahayag naman ng pangamba ang mga driver ng e-trike at e-bike hinggil sa epekto ng pagbabawal sa kanila pong hanap buhay, gayon din ang mga pasahero na naapektuhan ang kanilang araw-araw po ng mga biyahe. Opisyal na ipinatupad ang pagbabawal sa e-trike at e-bike noong January 2, 2026 matapos itong ipagpaliban noong December 2025. Ayon sa LTO, bahagi ang hakbang na ito ng kanilang pagsisikap na maisulo ang kaligtasan sa kalsada para po sa lahat ng mga gumagamit nito. DZAR Sa Sunshine ibang balita Radio. naman, dako tayo sa PNP dahil pambansang pulisya, kumpiyansa. May masama magpakakumpiyansa. Kumpiyansa magpapatuloy ang pagbaba ng krimen sa 2026. Si Paul Montimon sa detalye. Paul, go! Magandang umaga. Tiwala nga ang pambansang pulisya sa ilalim ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na magpapatuloy ang pagbaba ng krimen ngayong taong 2026. Ayon sa PNP, bumaba sa 12.40% ang krimen noong 2025. Dahil yan sa intelligence-driven operation, police visibility at koordinasyon sa LGUs at mga komunidad. Giit ni Acting PNP Chief Nartates, malaking bagay ang pakipagtulungan ng publiko sa mga otoridad para mapigilan ang krimen sa bansa. Patay sa kanilang datos, bumaba ang focus crimes mula 40,771 na kaso noong 2024 patungo sa 35,717 na kaso na lang noong 2025. Malaki rin ang pagbaba sa rape na may negative 22.68%, carnapping negative 20.18%, murder negative 17.80% at iba pa. Sa kabilang banda, ibinahagi rin ng PNP na katuwang nila sa malaking bilang ng naidatalang, umababang bilang na naidatalang krimen sa bansa noong nakarang taon ay dahil sa maagap at disiplinadong kilos ng mga pulis sa mga operasyon nito. Bagamat, mabilis din naman ang pagpapatagot sa mga alagad ng batas na nasasangkot sa mga irregularidad sa ilalim ng patas na liderato ng PNP. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, nagmumulat Paul Montimon, kapartner mo sa Balita Servicio. Kapartner Sunshine News Blast. Samantala, inaasahan na ng Department of Transportation ang pagbabalik ng milyon-milyong commuters sa Metro Manila pagkatapos ng Pasko at Bagong Taon. Bilang hakbang, sinabi ng DOTR na inatasan na nila ang lahat ng tollway operators na tiyakin ang tamang kagamitan at visibility ng enforcers. Ipinakalat na rin ang traffic management teams mula sa Land Transportation Office at sa Special Action at Intelligence Committee ng DOTR para suportahan ang daloy ng mga commuter, lalo na't magsisimula na muli ang klase at trabaho ngayong Lunes, January 5, 2026. Pinigdiin din ng DOTR na layunin nilang tiyakin ang roadworthiness ng public utility vehicles at ang kahandaan ng mga driver upang maiwasan ang iba't ibang aksidente sa kalsada. Mahigit naman sa 300 kaso ng non-communicable diseases ang naitala po ng Department of Health sa nakaraang holiday season sa kanila po yung surveillance period. Batayan sa kanilang monitoring na ginawa mula December 21 hanggang January 2 ngayong taon. Sa kabuang bilang ng kaso, sinabi ng DOH na ang acute stroke ang mayroong pinakamaraming bilang. Sinundan ito ng acute coronary events at bronchial asthma. Samantala, binanggit ng DOH na mas mataas ng 9% ang naitalang kaso noong 2025 kumpara po sa parehong surveillance period noong 2024 na mayroong 319 cases lamang. DZAR May nabalita ang DOH, dilagsang ng mga tawag sa mental health. Kaso naman ng heart attack, stroke at hika tumaas po nitong Kapaskuhan. Nagbabalik si Margot Gonzalez sa detalye. Margot, go! Sinuwala ng Department of Health DOH na dinagsa sila ng mga tawag nitong Kapaskuhan mula sa mga taong humingi ng tulong para sa mental health. Ayon sa ehensya, nasa 961 callers ang dumulog sa kanila mula December 21, 2025
hanggang January 2, 2026 kung saan ang bilang ay tumaas noong December 30, 2025. Karamihan sa mga dinulog na mga caller ay ang problema sa relasyon o love life, anxiety at mga sintomas ng depresyon na kanilang nararanasan. Sa Health Department, magpapatuloy ang kanilang surveillance hanggang January 5 at mananatiling bukas ang kanilang mga hotline para sa mental health. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kumahal, Margaret Gonzalez, kapag sa balita at servisyo. News Sunshine News Blast. Sa iba pa nating mga balita, tahimik na sinalubong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong taon. Ayon ito kay Kitty Duterte, ang pinakabunsong anak ni former President Rodrigo Duterte. Ipinahayag din ni Kitty na pinasalamatan ng kanyang ama ang mga Pilipino, partikular sa mga nagtipon sa labas ng International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang dating Pangulo simula pa noong March 2025. Anya, inakala ng dating Pangulo na walang makakapunta dahil sa holiday, ngunit natuwa siya nang malaman na may dumating pa rin at patuloy na nagpapakita ng suporta para sa kanya. Sa ibang balita naman, alas 6:40 sa kabuong kapuluan, Philippine Standard Time, inirekomenda po ng DOJ, Department of Justice, ang posibleng donasyon ng mga nasamsampo na agricultural at fishery products kahit po smuggled, basta ligtas kainin. Ani DOJ Acting Secretary Frederick Vida, dapat bubuo ng guidelines ang Anti-Agricultural Economic Sabotage o AEES Council. Katawang po ang Department of Finance at Bureau of Customs para ma-donate. Maibigay po ang mga smuggled na mga kargamento na may sertipikasyong ligtas at akma po sa public consumption. Ayon kay Vida, nakakapaloob sa Section 19 ng AAES Act na ang mga smuggled na agricultural at fishery products ay dapat sirain matapos po ang judicial inspection. Habang ang mga lokal na produktong sangkot naman sa hoarding at profiteering at kartel ay maaaring i-donate sa Department of Social Welfare and Development o sa lokal na pamahalaan. Anya pa, ang nasabing aksyon ay makaiiwas sa pag-aaksaya at makatutulong raw sa mga mahihirap na sektor. Tumutugma rin ito sa layunin po ng AAES o AAES Act na protektahan ang mga mamimili, tiyakin ang food security at patatagin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan. Samantala, Sunshine News Blast. Samantala mga kapartner, bad news dahil patuloy na nahuhuli ang turismo ng bansa kumpara sa mga nakaraang o karatig bansa nito. Ayon sa datos ng Department of Tourism, bumaba sa 5.24 million ang tourist arrivals sa unang 11 buwan noong taong 2025. Mas mababa ito ng 2.2% kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, bagamat bumalik ang aktibidad sa turismo matapos ang pandemya, malaking bahagi ng pagbangon ay dulot ng domestic travel at hindi ng mga dayuhang bisita. Kita namang dahilan ng mababang international arrivals ang masisikip na paliparan, hindi maayos na koneksyon sa pagitan ng mga isla at hindi pantay na infrastruktura sa transportasyon. Meron ding mga abalang dulot ng panahon at mga isyu sa kaligtasan kung saan madalas nagre-resulta ang mga kalamidad sa kanselasyon o pagkaantala ng biyahe. samantala, isinusulo naman sa Senado ni Senador Raffy Tulfo ang pagbaba po ng Value Added Tax o VAT mula sa kasulukuyang 12%. Hindi para managdagan ang purchasing power ng masang Pilipino at pasiglahin po ang lokal na ekonomiya. Ayon sa Senador, kabilang sa pinakamataas sa Southeast Asia ang VAT ng bansa na nagpapabigat sa mga low at middle income households. Yung pera na pupunta sa bulsa ng mga korap. Sa ilalim po ng Senate Bill number 1552, mababawasan po ang buwis at mapapagaan ang gastusin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nakalagay din sa panukala na pwedeng ibalik sa 12% ang VAT kung lalampas sa target ang fiscal deficit batay po sa rekomendasyon ng Finance Secretary at ng Budget Coordination Committee. Sinabi ni Tulfo na makikinabang dito ang lahat ng Pilipino at ito'y bahagi po ng mas malawak na reforma para sa mas matatag at patas na ekonomiya. DZAR Sunshine Radio. Samantala, retired General Romeo Poquis ng PMA Class 81 abay nakatakdang arestuhin dahil sa mga pahayag nito laban sa Administrasyong Marcos. Nasaan naman ang freedom of expression nito? Si Paul Montibon mula Campo Crame sa detalye. Paul, go! Nakatakdang arestuhin ngayong araw ng Lunes, January 5, 2026, si retired General Romeo Poquis sa NAIA Terminal 3 sa ganap na alas 8 ng umaga.
Ay kay Atty. Ferdinand Topacio, may kaugnayan ang pag-aresto sa mga kasong rebellion at sedisyon na iniuugnay sa mga naging pahayag at pagpuna ni Pokis laban sa malawakang katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Dadalhin si Pokis sa Camp Karingan at pagkatapos ay iharap sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77 para sa paghahain ng piyansa. Sa kanyang mga pahayag sa social media at maging sa mga panayam ito, kilala siya sa kanyang mga maanghang na puna tungkol sa West Philippine Sea at ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng China at US. Nauna ng tinawag na defeatist at alarmist ng Armed Forces of the Philippines ang mga pahayag na ito ni Pokis. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahanag Wolful Montebon, kapartner mo sa Walita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Samantala, binatikos ng Partidong Demokratiko Pilipino PDP ang planong pag-aresto sa retiradong Marine General na si Romeo Pokis sa kasong inciting to sedition. Ayon sa partido, malinaw na hakbang ito upang patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon. Anila hindi kriminal na gawain ang dahilan ng kaso laban kay Pokis kundi ang hayagan nitong pagsasalita laban sa umano'y malawak na katiwalian sa loob ng pamahalaan. Kababatid na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 77 ang warrant of arrest laban kay Pokis noong December 5, 2025. Giit ng partido, ginagamit ang sistema ng hustisya bilang sandata upang takutin ang publiko at pigilan ang sinumang maglakas loob na magsalita laban sa mga pang-aabuso sa gobyerno. Hindi ng PDP na ang ganitong hakbang ay banta sa kalayaan sa pamamahayag at paglabag sa mga demokratikong prinsipyo. Nanawagan ng partido sa publiko na huwag matakot at ipagpatuloy ang paninindigan laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. DAR Sunshine Radio. DPWH nilinaw na walang inilaan na pondo para sa mga bagong locally funded flood control projects sa 2026 budget. Ang detalye mula kay Sherry Alfonso. Sherry. Walang inilaan na pondo para sa mga bagong locally funded flood control projects sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa DPWH, ang 2.49 bilyong peso pondo nila ngayong taon ay para sa maintenance at iba pang operational expenses ng umiiral na flood control projects. Partikular na susuportahan ng pondo ang mga operasyon tulad ng declogging, desilting, dredging, pagkukumpuni at paglilinis ng mga waterways at drainage systems sa buong bansa. Ginawa ng DPWH ang paglilinaw bilang tugon sa mga ulat na ang 2.49 bilyong peso nila na pondo ay inilaan para sa flood control at drainage systems, mga estruktura at iba pang kaugnay na pasilidad sa 18 rehiyon sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sherry Alfonso, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Balik tayo sa ating flood control serye. Abay, bubuksan po at isasalang sa forensic examination ang mga computer na pag-aari ng yumaong si Public Works, dating Public Works Yusek Maria Catalina Cabral. Ayon yan kay Ombudsman Boying Rimulya matapos isinumite sa kanila ni Public Works Secretary Vince Dizon ang naturang mga computer. Ang update na yan ay kasunod ng pinakabagong pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nag-uugnay po sa Office of the President bilang umunoy proponent ng 8 billion na halaga ng DPWH projects. Sinasabing makikita ito sa tinatawag na Cabral Files o ang mga dokumentong umunoy maglalahad ng budget insertions na magkaugnayan po sa ilang opisyal at konektado sa korupsyon. Samantala, matatandang natagpuan si Cabral na walang buhay sa isa pong bangin malapit po sa Cannon Road sa Tuba, Benguet noong pong Disyembre 18. Kabilang si Cabral sa mga nabanggit sa investigasyon kaugnay sa anomalya sa flood control. Samantala, mga kapartner, sa iba pang mga balita, maaring lumabag sa international law ang operasyon ng Estados Unidos sa Venezuela na humantong sa pagkakadakip kay Pangulong Nicolas Maduro at sa kanyang asawa na si Cecilia Flores. Ayon kay Senator Amy Marcos, ang pagkuha sa isang nakaupong lider ng ibang bansa ay pagdadala rito sa teritoryo ng Estados Unidos ay seryosong legal at diplomatikong usapin. Sinabi ng senador na ang ganitong hakbang ay maaring ituring na panghihimasok sa soberanya ng isang estado, lalo na kung isinagawa ng walang malinaw na pahintulot o mandato mula sa international community. Binigyan diin pa ng senador na may kasaysayan ng Estados Unidos na ang pangingialam sa pagpapalapit ng pamahalaan sa ilang bansa kabilang ang Iraq, Afghanistan, Libya, Panama
Nicaragua at maging ang Pilipinas. Anya maaring magtakda ito ng panganib na bantayan sa ugnayang pandaigdigan kung saan ang mas makapangyarihang bansa ay magdidikta laban sa mas mahinang mga bansa. Dagdag pa ni Marcos, kailangang suriin ng mga bansa ang epekto ng ganitong operasyon at ang prinsipyo ng paggalang sa soberanya ng bawat estado. DZAR Sunshine Radio. Sitwasyon sa Venezuela, mahigpit na minomonitor ng Pilipinas. Ang buong detalye mula kay Verhil Parva. Mahigpit na minomonitor ngayon ng Pilipinas ang sitwasyon sa Venezuela. Kasunod ito ng mga ulat hinggil sa isang malawakang operasyong militar na isinasagawa ng Estados Unidos doon. Ang naturang operasyon ay sinasabing nagresulta sa pagkakadakip ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Sa isang pahayag, sinabi ni DFA spokesperson Angelica Escalona na naglabas na ng travel at safety advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia, na nagsisilbing non-resident mission ng bansa para sa Venezuela para sa mga Pilipino sa nasabing bansa. Nauna nang inakusahan ng Administrasyong Trump si Maduro ng pagkakasangkot sa drug trafficking, ang mga aligasyong paulit-ulit namang itinanggi ng Venezuelan President. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Verhil Parba, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Tuloy Blast. tayo sa ating mga detalye, mga kababayan. Pangungunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial signing ng pambansang pondo ngayong taon o yung General Appropriations Act. Ngayong pong araw na ito, Enero 5. Ang 2026 national budget ay may kabuang halaga na 6.793 trillion. Sisilbi pong pangunahing batayan sa paggastos ng pamahalaan sa buong taon na ito. Naprobahan ng Kongreso ang 2026 GAA December 29 at agad mo itong isinumite sa sala ng Pangulo. Una nang ipinahayag na Malacanang na pag-aaralang mabuti ng ating presidente ang budget upang matiyak ang integridad ng pambansang pondo. Mahalagang hakbang daw dito para matiyak ang pagpapatuloy ng mga programa at proyekto ng gobyerno para sa kaunlaran ng bansa sa taong 2026. Dahil hindi na ipasa at napirmahan ang 2026 national budget bago magtapos ang Disyembre, pwedeng simula po ang 2026 gamit po ang reenacted budget sa mga unang araw ng bagong taong ito. Natatanda ang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na mananatiling tuloy-tuloy ang mga serbisyo ng pamahalaan kahit sa ilalim po ng panandaliang reenacted budget. Bilang sa mga inaasahang dadalo sa ceremonial signings and Executive Secretary Recto, Acting Budget and Management Secretary Rolando Toledo, Acting Finance Secretary Frederick Go, Secretary Arsenio Balisacan ng DepDev, Acting Presidential Communications Secretary Dave Gomez, Senate President Tito Soto III, at Speaker Boji D. III, kasama ng kapang mga taga-gobyerno. DZAR PNP tinutugis na ang mga scammer na nagpanggap na si Police Lieutenant General Nartates. Magbabalik muli si Paul Montibon. Paul, go! Pinaigting na ng Philippine National Police ang pagtugis sa mga scammer na nagpapanggap na high-ranking officials. Kabilang na ang mismong pangalan ng PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Nagbabala ang profile ng PICOL sa mga netizen tungkol sa mga scammer na nagpapanggap bilang mataas na opisyal ng pamahalaan. Pinayuhan naman ng pulisya ang publiko ng iwasang magbigay ng pera o mga sensitibong detalye sa mga ito. Tiyakin ang pagkakakilanlan sa pamagitan ng mga opisyal ng mga channel. Suriin rin ang pagiging lehitimo ng mga account at agad na i-report ang kahina-hinalang mga aktibidad ng mga ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Samantala mga partner, umabot na mahigit 3,000 ang mga natanggal na personal ng Philippine National Police noong taong 2025. Maliban pa rito, ayon sa datos ng PNP, nasa 3,403 ang pinarusahan mula sa pagbaba ng ranggo hanggang sa suspensyon. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., patunay ang mga naturang bilang sa pangako ng PNP hinggil sa accountability at due process. Anya pa, ang pagsusuot ng uniforme bilang pulis ay isang pribilehyo at hindi karapatan kung kaya't ang mga mambibira sa tiwala ng publiko ay dapat mananagot. DZAR Sunshine Radio. Report.
Isang Pinay na may 7 milyong piso. Sa report na diskubre ang mga tableta na nakalagay sa 2 parcel sa pamamagitan po ng isang routine X-ray screening na ginawa po ng Bureau of Customs. Ang mga parcel ay unang idineklara ng lalaman ng automotive accessories. Pating ito sa Pilipinas mula Austria December 22 at nakatakdang ihatid sa Davao. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Business News Blast. Sa ating business news, hindi na Tesla ang itinuturing na best-selling electric vehicle o EV maker sa buong mundo. Sa ngayon, ang karibal nilang Chinese automaker na BYD na ang itinuturing na pinakamalaking EV maker. Noong nakarang taon, nakapagbenta ang BYD ng 2.26 million na sasakyan. Ang Tesla ay nakapag-deliver lamang ng 1.6 million na sasakyan noong taong 2025. Sinasabing bumaba ang sales ng Tesla bunsod ng pagtutol ng ilang customers sa right-wing politics ni Elon Musk na CEO at 10 points. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ama, sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. The Almighty Father will only see your genuineness when you are alone. It will reveal your true color. Makikita ng makapangyarihang Ama ang tunay mong pagkatao kung ikaw ay nag-iisa. Dito ay mabubunyag ang tunay mong kulay. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Ay, kitagal po natin hindi nagkita-kita at nagkahuntahan.